Kinben Book 5, Chapter 116. Ilang araw bago magpunta ng Bicol ang team ni na Isaiah. Makikita nga sa salas ng bahay ng mga Cervantes si Ricky at si Isaiah na kasalukuyang may isang seryosong pag-uusap tungkol sa basketball. Huwag ka na munang sumama sa amin sa Bicol. Sambit nga ni Isaiah nang sabihin niya ang tungkol sa isang training camp na bubuuin ng isa niyang kakilala o sabihin kaibigan na rin. Sinabi nga niya kay Ricky na tinawagan siya ng isang kakilala niya na dati ring basketball player noong kabataan nito. Nais nga nitong isama si Ricky Mendez sa training camp na plano nito na gaganapin ng isang linggo sa Bulacan. Si Nelson Cuangco, team manager siya ng Bulacan Inferno sa Maharlika. Sa pagkakaalam ko rin may plano rin siyang magpasok ng isang bagong team sa PBA. Magaling na basketballista si Nelson at nakalaro ko na siya ng ilang beses noon. Mahilig maggala ang isang iyon kaya kami nagkakilala. Isa pa, mayaman ang angka niya kaya marami siyang kayang gawin. At sa tingin ko Ricky ay mas magandang doon ka pumunta kasi may makakasama ka ring ibang magagaling na players mula sa kung saan saan dito sa Pinas. Natapos na silang mag-scout ng mga isasama sa training camp at isa ka sa 15 na napili nila. Huwag ka ring mag-alala kasi sagot nila ang lahat. Hindi pa niya sinasabi sa akin ang purpose nito pero may kutob akong may mas malaking plano si Nelson kaya niya ginagawa ito. Ayaw ko namang mamiss mo ang opportunity na ito. Dahil nga nagdeklara ka sa national TV na magiging pinakamagaling na basketball player sa buong bansa. Ang pagsama sa training camp na iyon ang pinaka-okay na choice para sa iyo at hindi ang exhibition game natin sa Bicol. Sigurado akong marami kang matututunan doon. Ngayon pa lang ay dapat makilala mo na ang mga posible mong maging karibal. Makakasama rin ninyo ang team ng Bulacan. Pero tatanungin din kita, gusto mo bang sumama sa Bicol? Dahil kung yun ang gusto mo, ay tatawagan ko na si Nelson para sabihin hindi ka makakapunta. Sambit nga ni Isaiah kay Ricky na marahang napaseryoso at napakuyom sa mga narinig na iyon. Makikita nga si Ricky na sakay ng bus matapos niyang makarating sa Batangas Pier. Isang araw nga bago umalis ang team niya sa Calapan papuntang Bicol ay nauna na siyang bumiyahe. Makikita nga na may dala siyang isang malaking backpack. Sa biyaheng Cubao na bus siya sumakay at nasa kanya na rin ang contact number ng taong susundo sa kanya pagdating sa Farmers Mall. May nakasalpak ngang wireless earphone sa kanyang tainga at kasalukuyan nga niyang kausap si Andrea. Mag-iingat ka, pasalubong pagbalik. Wika nga ni Andrea at marahan namang napangiti si Ricky. Huwag kang kabahan, para kang hindi si Ricky Mendez dagdag pa nga ng dalaga. Hindi ako kinakabahan, slight lang. Nagets mo ba ang gustong mangyari ni Papa? Gusto niyang masanay ka sa ganyan. Gusto niyang ma-expose ka sa iba pang mga players. Pagdating sa Maharlika League, ibang level ng mga players ang makakaharap mo roon. Alam na rin nila ang galawan mo kaya sure akong mababantayan kanila lalo ng mabuti. Sabi pa nga ni Andrea na ikinatango naman ni Ricky. Huwag kang kabahan, basta suotin mo yung armband na binigay ko sa iyo kapag maglalaro ka para maalala mo na may cute kang fan na kasama mo. Part na iyan ang karir mo Ricky. Lalong napangiti si Ricky dahil wala pa rin nagbabago kay Andrea kahit pa madalas na silang hindi nagkakasama nitong nakaraan. Napahinga nga siya ng malalim. Ang bus nga niyang sinasakyan ay umandar na rin. Hindi naman gaanong marami ang pasahero sa loob ng mga oras na iyon. Biyahe na ang bus. Wika nga na Ricky na tumingin sa kanyang relo. Matutulog ka ba? Tanong naman ni Andrea. Hindi, I wanted to talk with you. May ngiting wika ni Ricky habang nakatingin sa labas ng bintana. Para kang sira, huwag ka kasing kabahan. Hindi ba yan ang gusto mo? Ang makalaban ng iba pang magagaling na players? Pati tuloy ako ay nakaka-feel din ng kaba. Hindi ka ganyan Ricky, lagot ka talaga sa akin kapag umuwi ka ritong ganyan. Umayos ka nga. Napatawa nga si Ricky sa mga sinasabi ni Andrea. Oo na nga, sino bang may sabing kinakabahan ako? Huwag kang mag-alala. Basketball naman ang ipinunta ko roon kaya siguradong mag-e-enjoy ako. May ngiting wika pa ni Ricky. Ang dahilan lang naman kung bakit siya kinakabahan ng bahagya ay dahil baka raw pagtulungan siya ng mga makakasama niya roon. Dahil sa mga pinagsasabi niya noon sa GMA News. Ang pagdedeklara niya sa national TV na siya ang magiging pinakamagaling na player ng bansa. Kung hindi lang ako buntis, sasamahan kita sa Bulacan. Update mo ako palagi gaya roon sa Palawan. Magbabait ka.
huwag kang pupunta sa kung saan saan Paalala pa nga ni Andrea na lalong ikinangiti ni Ricky. I will always update you. Ikaw rin, huwag kang magpakapagod. Makinig ka kay nanay. See you next week. Makalipas nga ang ilang oras na biyahe, ay nakarating na nga si Ricky sa Cubao. Kumain muna siya sa isang kainan sa Farmers at pagkatapos noon ay tinawagan na niya ang kanyang contact para sabihin nandito na siya. Alas 11 na rin. Sabi nga ni Ricky sa kanyang sarili habang nakaupo sa loob ng isang fast food sa loob ng mall. Hinihintay na nga niya ang susundo sa kanya. Nag-update din nga siya kay Sir Isaiah at pati sa GC ng kanilang team. Galingan mo Ricky, ilang paso mo ang mga iyon. Tatalunin namin ang Bicol nang wala ka. Chat naman ni Larry. Ako na ang bahala sa exhibition game natin sa Bicol, sabi naman ni Baron. Maki Romero left the group. Napuno ng haha na comment ang GC nila nang mabasa iyon. Bakit umalis si Maki? Baka asawa niya ang nag-leave. Sabi kasing i-mute. Naibalik nga muli si Maki sa GC at nag-chat ito. Sorry, napindot. Galingan mo Ricky. Huwag mong ipapahiya ang kalapan. Ito nga ang chat ni Maki. Pasalubungan ninyo ako ng pili nuts. Chat naman ni Ricky sa kanyang mga kasamahan. Sige, ikaw, ano ang ipapasalubong sa amin? Chat naman ni Tristan. Baka panot siya na binili sa Batangas Pier. Magpapabudol muna ako sa mga nagtitinda doon. Ha 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 ha. Chat naman ni Ricky. At doon na nga rin niya nakita sa labas ang isang nakasuot ng gray na polo shirt na lalaking sa tansya niya ay nasa edad 40 na pataas. Nagpaalam na nga rin siya sa kanyang mga kasamaan sa GC at pagkatapos ay tumayo na siya mula sa pagkakaupo. Sir Greg, wika nga ni Ricky nang makarating sa harapan ng lalaking iyon. Ngumiti rin naman agad ito sa kanya na tila ba alam na kaagad na siya si Mendez. Ricky Mendez, kumusta? How is your travel? Kanina ka pa ba rito? Nakangiti namang wika ni Greg. Isa ito sa mga scouts ng Bulacan team. Ito nga rin na nagpunta sa Palawan matapos sabihin ng kanyang boss na tingnan kung paano maglaro si Ricky Mendez. Kumain lang po ako pero kakarating ko lang din po. Sabi agad ni Ricky matapos kamayan ng kanyang kaharap. Siya, tayo na sa baba. Pupunta na tayo sa Bulacan. Excited ka na ba? Tanong pa nga ni Greg at tumango naman si Ricky na kasabay niya sa paglalakad. Opo, parang first time ko rin po ito. Ilang taong ka na ba? Tanong naman ni Greg. 23 po. Ang bata mo pa. Wala ka pa sa prime mo. Masayang wika naman ni Greg. Narating na nga nila ang parking area ng mall at si Ricky naman ay agad na nakita ang isang minibus na kulay puti. May nakalagay nga na logo rito ng Bulacan Infernos. Isang apoy iyon na pinapalibutan ang pangalan ng koponan. Nakita rin nga niya sa likuran ng poster ng mga players nila na tila pinintura roon. Si Lebron kay Dick at itong afro na si Darius James. Wika nga ni Ricky sa sarili ng pagmasdan ang dalawang players na nasa gitna ng team poster na kanyang pinagmamasdan. Pagdating nga niya sa loob ng sasakyan ay dito na nga siya napangiti at biglang kinabugan ng dibdib dahil may mga iba pang sakay rito. Mabilis din niyang iniikot ang kanyang tingin at nasa 7 ang mga narito. Lahat ng mga ito ay nakatingin sa kanya at tila ba kakainin siya ng buhay ng mga ito ng oras na iyon. Isang ngiti na nga lang ang kanyang ibinigay sa pag-asang ngingiti rin ng mga ito. Kaso, nabigo siyang makakuha noon. Naglakad na nga lang si Ricky sa dulo upang doon umupo. Napatingin na nga lang siya kay Sir Greg na kinukumusta ang mga nasa loob. Ang bigat ng atmosphere dito sa loob. Bakit parang kaaway ang tingin sa akin ng mga ito? Natatawang wika na nga lang ni Ricky sa kanyang sarili pagkaupo. Hinawi na nga lang niya ang kortina ng bintanang nasa tapat niya at tumingin sa labas. Maya-maya pa ay bumukas na nga muli ang pinto ng minibus at dito nga ay may isang lalaki pa ang pumasok na kasama ni Sir Greg. Nakasombrero ito at may dalang maleta. Pasimple nga itong pinagmasdan ni Mendez at nang mapatingin ito sa kanya ay agad ding nag-react ang mata ng player na iyon na may taas na 6'3". Dumiretso rin ito sa dulo at umupo sa tabi ng pwesto ni Ricky. Nag-alis nga ito ng sombrero at tumambad ang makinis nitong ulo. Isa itong morenong kalbo at makikitang gwapings din ito at may hikaw pa nga ito sa kanang tainga. So, complete na tayo. Aalis na tayo. Masayang wika ni Sir Greg na nagpunta na sa unahan para sabihin sa driver na okay na. Si Yam naman lalarong napili sa training camp ang ngayon ay narito sa loob ng bus. Lumabas na nga ang sasakyan sa pinagparkingan nito at marahang napahinga ng malalim si Ricky.
Si Ricky Mendez ka, tama. Bigla namang wika ng katabi niyang kalbo. Napangiti naman ng marahan si Ricky at tumingin dito. Ako nga po sir, nice meeting you. Marahan namang ngumisi ang kalbong iyon. Napanood ko ang laro mo sa Mima Europa League, pati na rin ang interview mo sa TV. Sambit naman ang kalbong iyon na ikinalunok ni Ricky. Napansin nga rin ni Mendez na parang sumama ang tingin ng lalaking iyon sa malayo. Maging pinakamagaling na basketball player pala sa bansa. Mataas na pangarap para sa isang 5'6" na gaya mo. Dagdag pa nito na marahang ikinaseryoso naman ni Ricky. Inaasahan na naman niya na marami pa ring magmamaliit sa kanya dahil sa height niya. Wala naman daw siyang dapat ipaliwanag sa mga taong ganito ang naiisip dahil ang laro na lang daw niya ang magsasabi sa kung sino siya bilang basketball player. May problema ba roon? Mahinang winika naman ni Ricky na agad na ikinatingin sa kanya ng player na malapit sa kanya. Walang problema. Ang problema ay pareho tayo ng gustong mangyari. Naalala ko doon sa lugar namin sa Quezon, sa Jumalig. Palagi akong tinatawanan dahil akala yata nila ay hindi ako seryoso. Kaya nang mapanood ko ang sinabi mong iyon sa national TV, nasabi ko na lang sa sarili ko na sana ay makilala kita. Napa ko yung manlalaking iyon na marahang napangiti. At nakakatuwang kasama ka sa training camp na ito, Ricky Mendez. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Kahit pa maging magkalaban tayo sa pangarap natin. Winika nga ng kalbong iyon na agad nang ngumiti. Nang marinig naman ito ni Ricky ay agad din siyang natuwa sa sinabi nito. Pero bago iyon, ako nga pala si Sandy Hermosa, 6'3" shooting guard. Wika nga nito na agad na iniangat ng isa niyang kamay. Agad namang natuwa si Ricky dahil mukhang hindi na raw siya mau-OP sa training camp na ito dahil mukhang may makakasama na siya at makakausap ng hindi kinakabahan. Ricky Mendez, point guard. Sambit ni Ricky at nagkamay nga ang dalawa ng mga oras na iyon. Mula naman sa isip ni Sandy ay may kung anong masamang bagay ang tumatakbo sa kanya para kay Mendez. Sinong may sabing gusto kong makipagkaibigan sa iyo? Wala sa bukabularyo ko makipagkaibigan sa kalaban. Gusto lang kitang kilalanin para may ideya ako sa kung paano kita ilalampaso. Isa pa, ang training camp ding ito ang magiging simula para sa akin para mas marating ang gusto kong mangyari. Walang maharlika team ang Quezon Province. Hindi rin sumasali sa Provincial League si Sandy Hermosa kaya hindi siya gaanong kilala ng mga taga roon maliban na lang sa mga taga-isla. Pero sa kabila nito ay nagawa pa rin siyang madiscover ni Sir Greg nang marinig ang isang kwento mula sa ilang mga taga Quezon Province. Si Sandy Hermosa raw ay nagawang ilang paso ang best player ng Quezon Province na ngayon ay kabilang sa koponan ng Makati Blazers na si Mario C, ang secondary scorer ni KA7.